Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noyce Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Shoutout na, una sa lahat, shoutout na sa mga kaibigan ko dyan, sa mga nanonood dyan, mga BFF ko, mga kababayan ko. Ang balita nga mga kababayan ko, nalaman nyo na, itong lintian na ako Bicol party list na si Erizalde Salcedo ko, mga kababayan ko, nag-resign na po. Tumakas po siya sa mga naharap niya mga kaso, mga kababayan ko. Nakutakan tayo mga kababayan ko. Kasi ang deadline kahapon. Pag hindi siya umuwi, pwede siyang ma-expel kasi irereklamo po siya sa ethics committee ng lower house, mga kababayan ko. So, inunahan niya na ang Kongreso. Mayaman pa naman din to Bilyonaryo pa rin Di umano, di ba? Yung mga nakulimbat, di umano, allegedly, sa mga flood control project na yan. Wala. Naunahan na tayo mga kababayan ko. Ano na siya ngayon Private citizen na po siya. Hindi na sa lawmaker Pwede siyang lumipad, pumunta kahit saan na bansa. What I know, may property na ata to sa Europe, particular sa Paris, allegedly. Pwede pa siyang bumili ng ibang bahay sa mga bansa na walang extra tradition, mga babayan ko. Yung parang kukunin ng gobyerno ng Pilipinas itong congressman na to para harapin niya ang mga kaso niya, mga kababayan ko. Ito mo, nakutakan, Talagang, so guilty ka kung ganyan. Bakit nag-resign ka? Akala ko ba haharapin mo? Kung makapintas ka kay BP Sara na ninakaw yung 125 million confidential fund, ikaw, allegedly, billion ang kinita mo. Kasama na rin allegedly, si Martin Romualdez. Pero, in the other hand, mga babayan ko, wala pa rin siyang wala siyang takas pa rin sa batas, mga babayan ko. Kasi ang ginawa niya, mga kababayan ko, parang di nga siya ma-expel. Siguro palilipasin niya yung mga ilang taon, he will run again sa 2028 as a party list again. So, iboboto siya ng mga patal na mga Bicolano at mga patal na mga Pilipino. Yung patal means tanga. Panggagagong ginagawa nitong Saldi Kunto wala tayong magagawa kasi may mga tatanga-tangang mga ibang Pilipino nagnakaw na, di umano, iboboto pa rin, mga babayan ko. Pero wala ka pa rin takas, mga babayan ko. Sabi ng Attorney Trixie, mga kababayan ko, yung sa Luminous, this does not stop criminal cases, but it does not keep him out of reach. May mga law enforcement nga ng agency tayo, pwede natin kausapin ng Interpol, yung ginawa kay Pangulong Duterte na kinidnap, pinakidnap ng isang mataas na opisyal. Pero ito, hindi ito makakalusot. Pero pag tumakbo nga ito, mga babae ko, baka manalo pa kasi pera ang pera ang pinapairan ng mga ibang mga nagnakaw sa bayan natin Pero inunahan niya ang gobyerno, Inunahan niya ang Kongreso para pwede siyang palipat-lipat ng mga ibang bansa, mga kababayan ko. Marami eroplano to, mga titos, mga titas. Ano na nangyari? Yung Blue Ribbon Committee. Kailan ulit ang hearing? Yung Sunwest tsaka Highton, wala. Ano pa rin si Senador Lacson bakit hindi pinapatawag ang mga kontraktor niyan, ang mga may-ari niyan? Yung isa kapatid ni Saldico at yung Sunwest ang pag-aari, ito si Saldico, mga kababayan ko. Wala. Naisahan tayo ng lintian na Bicolanong to. Bahala ng si Amang Diyos sa'yo. Sa Bicol, tawag dun kay Lord Amang Diyos, mga Bicol Hindi naman nakakasalit ang Bicol
ng dialect ng Bicol, pero nakakaintindi ako mga kababayan ko. Ano na talaga ang gagamitin niya po is yung salapi niya, hindi niya yung power. Kasi wala hindi sa Congress mga kababayan ko eh. Pero kahit saan ka magpunta, kahit saan ka magtago, Mr. Ko, kahit anong bansa, may mga OFW ron, pwede ka maispatan doon, kukunan ka ng video or kukunan ka ng litrato, ng photo, mai-report ka pa rin. Maghintay ka lang para ma-aresto ka doon sa mga di umano yung mga sinikwat mong bilyon piso. Hindi na, baka matagalan pa umuwi ito mga kababayan ko, itong di umano kawatan na to. Grabe talagang, sino kayo nag-advise kay May nag-advise dito kay Saldi ko, imposibleng walang nag-advise dito Pare, alis ka na lang para medyo baka matagalan ng kapag mo. Di ba? Kaya kung talagang malinis itong gobyerno to, Pangulong Marcos, ang sabi nyo, wala kang sisinuhin. Kaibigan mo, kamag-anak mo, best friend mo nga. Ngayon pa lang, idemanda niya na itong Saldi kong to. Isama nyo na rin si Martin Romualdez, na kahapon si Chis Escudero ng Gagalay Iti, na bakit daw hindi nababanggit ng mga ibang mainstream media ang pangalan na Martin Romualdez, mga kababayan ko. Alam niyo ba, si Martin Romualdez, hindi ko lang alam kung, I'm not sure yung ABS po, 51% pag-aari daw ni Romualdez. Hindi ko lang alam i-confirm pa natin yan. Huwag kayong huwag kang magmalinis Saldi ko tsaka Romualdez. Ultimong sinabi ni dating Senate President Chis Escudero na credible si Sargento Orly Gutesa. Si Gutesa po, hindi po siya involved sa flood control project. Siya po ay nagdadala lang po ng mga maletang, ang halaga ng isang maleta ay 48 million pesos, na 46 pieces na maletang malalaki na Rimowa pa, mga kababayan ko. Kaya inaabangan namin ang pang-7 hearing ng Blue Ribbon Committee. Senador Lacson, bakit ang bagal-bagal? Ba't ang bagal-bagal mo? Nagdududa na po ang mga kababayan natin kung may pinagtatakpang ka ba, Senador Lacson, Senate President Tito Soto, may pinagtatakpan ba kayo? Ikaw, Senador Lacson, naging oposisyon ka naman noon. Ginipit ka dati ng administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Tapos, nanalo ka lang sa ticket ni BBM na budol-budol. Tapos, pinapasaringan mo pa si Marcoleta. Kesyo nagko-coach, lagi ka napapa-interview sa media. Kasi ikaw ang Blue Ribbon Committee Chairman Senador Lacson Kailangan siguro, although free speech mo yan, opinion mo yan, hindi Ikaw ang pinaka-chairman nga ng Blue Ribbon Committee, tapos magko-comment ka. Parang nag-aaway kayo sa loob ng Senado Dapat kayo magtulungan Sabagay, may minority, may majority mga babayo. Pero nakasalalay rito ang taong bayan, Senador Lacson, SP Soto. Hindi na na yan, yung parang may kampihan pa rin mga kababayan ko duduktong ko lang ito, naglabas ang isang mainstream itong bilyonaryo na to, na parang si Senador Marcoleta, parang dinidiscredit or incredibility ni Senador Marcoleta na yung asawa niya po ay isang director po ng insurance company na ang kliyente nila ang mga diskaya. Yung asawa po ni Senador Marcoleta ay independent director po ng insurance. Hindi po siya nagdi-decide. Siya po ay independent director lang po.
So, anong connection nun? Tapos sasabihin pa isang, sino ba yung reporter niya kung magtanong yung delikadesa lang, talaga naman matitrace naman din yan Matitrace po yan na yung asawa ni Senador Marcoleta sa insurance company. Insurance yan di ba? Sige, magtanggulan sila kung ano. Pero si Senador Lacson, ewan ko lang kung siya ang utak kasi naghahalukay sila naghahanap ng butas sa mga kababayan ko Kaya, ito ang buod ko na lang mga kababayan ko. Manoy, saldi ko, hindi pa tapos ang laban. Magtago ka man kahit saan, o kahit sa pinanggalingan mo, matatagpuan ka pa rin. Kahit ilang bansang puntahan mo, makikita ka pa rin ng mga bayani natin, mga OFW. Iba ng technology ngayon. Di ba? Ultimong mga banyaga, makikilala ka na. Yung mga banyaga ron, yung mga nakaterol sa ibang bansa, may mga kaibigan na Pilipino yan. Bibigyan nila tip, andito po yung saldi ko. Di ba? Kaya nautakan mo kami. Pero hindi pa tapos ang laban nga. Mahuhulit at mahuhuli ka pa rin. Yun lang mga kababayan ko. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification na lang po mag-iingat po kayo at maraming salamat po. Bye.